Naramdaman mo na ba na parang may buhay kang tinatahak pero hindi mo talaga pinili? Parang may sinusundan kang script na hindi naman ikaw ang sumulat. Na parang hinulma ka na lang ng magulang, guro, kaibigan at ng mundo sa paligid mo. Tapos sa loob mo, may isang boses na ayaw manahimik. Hindi siya malakas, pero paulit-ulit bumubulong. Parang may mali sa'yo. Araw-araw gigising ka. Isusuot mo yung maskara na sanay ka na nipakita sa iba. Gagawin mo yung mga kailangan mong gawin. Makikisalamuha ka sa iba na parang okay lang ang lahat. Pero may mga sandali na kapag nawawala na lahat ng ingay, may isang tanong na kusang lalabas. Sino ba talaga ako? Para kay Carl Jung, hindi basta-basta yung ganitong pakiramdam. Hindi siya simpleng lilipas lang din. Parang senyales siya na may mas malalim na nangyayari sa'yo. Isang bagay na bihirang tingnan ng karamihan. Maraming tao ang nabubuhay na hindi man lang nila nakikilala kung sino sila. Sumusunod sila sa mga tungkulin na inaasahan sa kanila. Sa mga anyo ng sarili na parang nabuo na lang. Sa mga inaasahan sa kanila na hindi naman nila pinili. At ang mas mabigat, iniisip nila na normal lang ito. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi man lang nila naranasan makilala kung sino talaga sila. Kaya ngayon, ito ang tanong. Ikaw, ganito ka rin ba? Yung tinatawag mong sarili mo, sigurado ka bang ikaw talaga to? Yung personalidad mo, mga gusto mo, mga paniniwala mo, ilan dun ang talagang alam mo na galing sa'yo? At ilan ang tahimik lang na naitanim ng ibang tao habang hindi ka nakatingin? Para maintindihan kung bakit nangyayari to, kailangan muna nating tingnan kung paano nabubuo ang isang tao. Hindi ka ipinanganak na may buo ng pagkakakilanlan. Wala ka pang pangalan, wala pang paniniwala, wala pang personalidad na masasabi mong talagang sayo. Unti-unti habang lumalaki ka, may mga bagay na isinasalin sayo. Kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang dapat mong gustuhin, kung paano ka dapat kumilos. Sa simula, hindi mo ito kinu-question. Hindi dahil sang-ayon ka, kundi dahil wala ka pang ibang alam. Dito pumapasok yung tinatawag ni Jung na persona. Ito yung bersyon mo na ipinapakita mo sa ibang tao. Yung muka na natutunan mong isuot para tanggapin ka. Sa bahay, may isang bersyon ka. Sa paaralan, iba rin. Sa mga kaibigan, may panibago na naman. At habang tumatagal, lalo kang gumagaling mag-adjust. Alam mo na kung ano ang ipapakita, depende sa kung sino ang kaharap mo. Sa una, hindi naman ito problema. Sa totoo lang, kailangan mo to para makasabay sa ibang tao. Pero may kapalit. Habang pinapaganda mo yung ipinapakita mong imahe, unti-unti mong napapabayaan yung mga parte mo na hindi pasok sa inaasahan ng iba. Yung galit na hindi mo mailabas. Yung mga tanong na hindi mo masabi. Yung mga hilig mong gawin na pinili mong hindi nasundan. Hindi sila nawawala. Nandyan lang sila. Tahimik, naiipon. At habang mas lumalakas yung persona mo, lalo namang napupunta sa gilid yung ibang bahagi ng pagkatao mo.
hanggang sa dumating yung punto na hindi mo na mapaghiwalay kung alin ang totoong ikaw at alin ang natutunan mo lang gampanan. Dito nagsisimula yung pakiramdam na may kulang. Kahit ginagawa mo naman lahat ng tama, kahit sumusunod ka naman sa inaasahan ng iba, may bahagi sa'yo na ayaw tumahimik. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may mga parte mo na hindi mo na pinapansin. At habang pinipili mong iwasan yon, lalo lang silang gumagawa ng paraan para magparamdam. Minsan, sa biglang pagod na hindi mo maipaliwanag. Minsan, bilang paglayo sa mga bagay na dati mong gusto. At minsan, sa simpleng pakiramdam na parang may nawawala sa'yo. Kung may sense sa'yo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Kung may persona, may isa pang bahagi ng sarili na kadalasang hindi mo napapansin. Ito ang tinatawag ni Jung na shadow. Hindi ito literal na anino, pero ganun siya kumilos. Tahimik, nasa likod, laging nandyan, pero bihira mong harapin. Dito napupunta lahat ng parte mo na hindi mo tinanggap. Mga ugali na tuluyan mo nang iniwasan. Mga emosyon na napagpasyahan mo na huwag ipakita. Mga pangarap mo sa buhay na pinilit mong kalimutan. Hindi dahil nawala sila, kundi dahil mas madali silang itago. Habang lumalaki ka, natututo kang magtimbang. Alin ang ipapakita at alin ang itatago. At kadalasan, yung pinipili mong ilayo ay yung mga bagay na baka hindi tanggapin ng iba. Galit, inggit, takot. Mga bagay na tinuruan kang ikahiya. Kaya inaayos mo ang sarili mo para magmukhang maayos sa paningin ng iba. Pero may nangyayari habang ginagawa mo to, hindi nawawala ang shadow. Lalong lumalalim. Parang isang silid na paulit-ulit mong sinasaraduan hanggang sa makalimutan mong may laman pa pala. At doon nagsisimula ang problema. Kahit hindi mo siya nakikita, gumagalaw pa rin siya. Sa mga desisyon mo, sa mga reaksyon mo, sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag kung bakit ganun ang epekto sa'yo. May mga pagkakataon na bigla kang maiinis kahit maliit na bagay lang. May mga tao na hindi mo magustuhan kahit wala naman silang ginagawang mali. May mga sitwasyon na pakiramdam mo mabigat kahit hindi mo matukoy kung bakit. Madalas, hindi yun dahil sa kung anong nasa harap mo, kundi dahil sa kung anong nasa loob mo na matagal mo nang hindi pinapansin. Ang shadow, hindi siya kaaway. Parte siya ng pagkatao mo. Pero kapag pinili mong iwasan siya, doon siya nagiging delikado. Dahil imbes na ikaw ang may kontrol, siya ang tahimik na gumagalaw para sa'yo. Hindi mo namamalayan yung mga bagay na ayaw mo sa iba. Yun din ang mga bagay na hindi mo matanggap sa sarili mo. At sa bawat pagkakataon na itinutulak mo siya palayo, lalo lang siyang bumabalik. Pero sa paraang hindi mo agad mapapansin. Minsan, lalabas siya bilang paulit-ulit na pagkakamali. Minsan, bilang mga desisyon na alam mong hindi mo naman talaga gusto. At habang tumatagal, lumalaki ang pagitan ng kung sino ka sa labas
at kung ano ang totoo sa loob. Hanggang sa dumating yung punto na parang dalawang magkaibang tao na ang dala mo. Yung isa, kilala ng lahat. Maayos, kontrolado, parang walang problema. Yung isa, tahimik lang. Pero punong-puno ng mga bagay na hindi mo na maipaliwanag. At kapag hindi mo sila pinagtagpo, dun nagsisimula ang mas mabigat na epekto. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ka. Nakakaapekto ito sa paraan ng pagtingin mo sa mundo, sa relasyon mo sa ibang tao, at higit sa lahat, sa sarili mo. Dahil paano mo maiintindihan ang sarili mo kung kalahati nito pinili mong hindi kilalanin? Ngayon, may tanong dito. Ano ang mangyayari kung hindi mo na kayang iwasan yung mga bagay na matagal mong itinulak palayo? Dahil darating at darating yung punto na hindi na sapat ang pag-iwas. Hindi mo man gustuhin, may lalabas sa ugali mo. At kadalasan, hindi ito dumarating ng maayos. Hindi siya kumakatok. Bigla na lang siyang nandyan. Sa isang matinding reaksyon na hindi mo napigilan. Sa isang desisyon na kahit ikaw, nagulat ka. Sa isang sandali na parang may ibang ikaw na kumikilos. At pagkatapos, mapapatanong ka, ako ba yon? Ito yung mga moment na nagpaparamdam ang shadow. Hindi para sirain ka, kundi para ipaalala na nandyan siya. Pero dahil hindi mo siya kilala, ang dating niya parang kalaban. Kaya ang instinct mo, lalaban ka, pipigilan mo, ikakahiya mo, ilalayo mo siya ulit. Pero habang ginagawa mo yon, lalo lang siyang lumalakas. Parang tubig na pilit mong tinatakpan. Habang mas hinaharangan mo, lalo siyang naghahanap ng lalabasan. At kapag nakahanap siya ng paraan, hindi na siya dadaan ng mahinahon. Dito pumapasok yung tinatawag na projection. Yung mga bagay na hindi mo matanggap sa sarili mo, nakikita mo sa ibang tao. Yung galit na ayaw mong aminin, nakakairita kapag nakikita mo sa iba. Yung insecurity na pilit mong kinikimkim, bigla mong napapansin sa bawat kilos ng iba. At hindi mo namamalayan, hindi na malinaw kung ano ang totoo at kung ano ang galing lang sa loob mo. Dito, nagiging magulo ang lahat. Akala mo ang problema ay nasa labas, sa ibang tao, sa sitwasyon. Pero sa totoo lang, may bahagi nito na nagsisimula sa iyo. At habang hindi mo ito kinikilala, paulit-ulit lang ang cycle. Parehong klase ng problema, parehong klase ng sakit, parehong ending. Iba lang ang muka ng mga taong involved. Hanggang sa mapagod ka. Mapagod ka kahanap ng sagot sa labas, sa mga tanong na sa loob nagsimula. At dito nagkakaroon ng pagbabago ng direksyon. Hindi dahil may biglang nagbago, kundi dahil wala ka ng choice kundi tumingin sa sarili mo. Hindi madali ang part na to. Dahil hindi lang magandang bagay ang makikita mo. Makikita mo yung mga parte mo na matagal mong iniwasan. Yung mga ugali na ayaw mong iugnay sa sarili mo. Yung mga emosyon na matagal mong kinimkim.
yung mga desisyon na gusto mong kalimutan. At sa unang tingin, parang gusto mong umatras. Pero dito mo rin unti-unting naunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ka nasira. Hindi ka biglang nag-iba. Unti-unti lang lumilitaw yung mga bahagi mo na matagal mong hindi pinapansin. At habang mas nakikita mo sila, mas nagiging malinaw kung bakit ka ganito kumilos. Bakit ganito ang reaksyon mo? Bakit may mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong ayaw mo ang magiging resulta? Hindi ito tungkol sa pag-alis ng shadow. Hindi mo siya mabubura. Parte siya ng pagkatao mo. Pero pwede mo siyang kilalanin. At sa pagkilala, unti-unti mong nababawasan yung kontrol niya sa'yo nang hindi mo namamalayan. Dahil kapag nakita mo na siya ng malinaw, hindi na siya basta kikilos sa likod mo lang. Kasama mo na siya, pero ngayon, hindi laban sa'yo. Sa puntong to, may dalawang direksyon. Pwede mong ipagpatuloy yung nakasanayan mo. Magpanggap na okay lang, ibalik sa tahimik ang lahat. O pwede mong harapin kung ano talaga ang nandyan. At dito, nagiging totoo ang laban. Hindi laban sa ibang tao, hindi laban sa mundo, kundi laban sa sarili mong pag-iwas. Dahil ang pinakamahirap tanggapin ay hindi yung mga parte na ayaw mo sa sarili mo, kundi yung katotohanang matagal mo na silang alam. Pinili mo lang, hindi sila pansinin. At ngayon, hindi na sila papayag na manatiling tahimik. Kaya ang tanong, handa ka bang tumingin ng totoo? Walang dahilan, walang pag-iwas, walang pagtatakip. Makikita mo yung galit na matagal mong itinago, yung inggit na ayaw mong aminin, yung takot na pilit mong nilalagpasan. At higit sa lahat, makikita mo kung paano sila nakaapekto sa mga naging desisyon mo, sa mga pinili mong landas, sa mga taong pinapasok mo sa buhay mo, at sa mga pagkakataong hindi mo naibigay yung totoong sarili mo. Hindi ito madali, pero ito yung punto kung saan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi dahil nagiging mas mabuti ka, kundi dahil nagiging mas kumpleto ka. Unti-unti mong tinatanggap na hindi ka lang yung maayos na bahagi. Hindi ka lang yung bersyon na gusto ng iba. Mas malawak ka doon. At habang tinatanggap mo yon, may nangyayari na hindi mo agad mapapansin. Humihina yung takot. Hindi dahil nawala, kundi dahil hindi mo na siya tinatakbuhan. Humihina yung kontrol ng mga bagay na dati ay hindi mo maintindihan. Dahil na yon, nakikita mo na sila kung ano talaga sila. At sa unang pagkakataon, hindi ka na basta nagre-react lang. Pwede ka nang pumili kung paano ka kikilos, kung paano ka sasagot, kung sino ang pipiliin mong maging. Hindi ito mabilis. Walang biglang liwanag na parang switch. Pero dito, nagsisimula ang pagbabago. Mula sa pagiging taong nakokontrol ng hindi niya naiintindihan, papunta sa taong unti-unting nagiging may hawak ng sarili niyang direksyon.
Sa dulo, hindi pala ito tungkol sa paghahanap ng bagong sarili. Hindi mo kailangan maging ibang tao. Ang kailangan, makita mo kung ano na ang matagal nang nandyan. Yung mga parte mo na itinago mo. Yung mga bagay na pilit mong kinalimutan. Yung mga aspeto ng sarili mo na hindi mo nabigyan ng lugar. Hindi sila hadlang. Bahagi sila ng pagkatao mo. At habang tinatanggap mo sila, hindi ka nagiging magulo. Nagiging mas maliwanag ang isip mo. Dahil hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang bantayan bawat galaw mo para lang sumunod sa inaasahan ng iba. Unti-unting nawawala yung pagod na dala ng pagiging ibang tao araw-araw. At pumapalit doon isang mas tahimik na kumpiyansa. Hindi yung kumpiyansa na kailangan pang patunayan, kundi yung alam mong kahit hindi ka perpekto, buo ka. Mas nagiging totoo ang mga desisyon mo. Mas nagiging diretso ang pakikitungo mo sa iba. At mas nagiging malinaw kung ano ang gusto mong tahakin. Hindi dahil bigla kang nagbago, kundi dahil mas kaunti na ang tinatago mo sa sarili mo. At dito mo rin maiintindihan ang isang bagay. Yung mga parte mo na matagal mong iniiwasan. Sila rin pala ang may dalang lakas na hinahanap mo. Yung galit, nagiging malinaw na limitasyon. Yung takot, nagiging senyales kung saan ka dapat maging maingat. Yung pagdududa, nagiging paalala na may mas malalim kang kailangang tingnan. Kapag hindi mo sila iniiwasan, nagiging gabay sila. Hindi ka nila kinokontrol. Tinutulungan ka nilang maging mas buo. At sa prosesong ito, hindi mo kailangang madaliin. Paulit-ulit mo itong haharapin. Sa iba't ibang yugto ng buhay mo, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang bersyon ng sarili mo. Pero sa bawat pagkakataon na pipiliin mong tumingin sa loob, may bahagi ng sarili mo ang bumabalik. Hanggang sa dumating yung punto na hindi mo na kailangang hanapin kung sino ka. Dahil kilala mo na mismo ang sarili mo. Sa susunod na maramdaman mong may hindi tugma sa sarili mo, huwag mo agad ito iwasan. Huwag mo agad patahimikin. Pakinggan mo muna. Dahil baka hindi ka nito sinusubukang guluhin. Baka sinusubukan ka lang nitong ipaalala na may bahagi ng sarili mo na gusto nang lumabas. Hindi para husgahan, kundi para kilalanin. At sa bawat pagkakataon na pipiliin mong mamarap, kahit hindi malinaw, may nababago. Hindi sa mundo sa paligid mo, kundi sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa pagkuha ng panibagong pagkakakilanlan, kundi sa pagbabalik sa kung sino ka talaga. Hindi perpekto, hindi palaging maayos, pero totoo. At kung gusto mong mas maintindihan pa kung paano mo haharapin yung mga bahagi ng sarili mo na matagal mong iniwasan, sa susunod na video, pag-uusapan natin kung paano mo sila haharapin nang hindi ka nadadala ng bigat nila.